mapanood ay ang mga nanonood sa gymnasium. Dito rin sa Capital University sa Cagayan de Oro City. Nasa 1,500 tao ang kasalukuyang nanonood doon live ng ating presidential debate. At nagpapatuloy po ang ating pagkilatis sa mga kandidato sa pagka-presidente dito sa Pilipinas Debates 2016. Nasa round 2 pa rin po tayo mga kapuso para talakayin ang issue ng kahirapan at ang pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan. Okay, si dating DILG Secretary Mar Rojas naman po ang sasalang at ang makakarap niya po ay ang alkalde ng lungsod ng Davao, Mayor Rodrigo Duterte. Okay. So, Secretary Rojas, binubunot ko na po yung tanong para sa inyo. Biglang lumuwag yung butas nung kayo na. O, ito po. Paunti na ng paunti ang nahuhuli ng mga mangingisda natin. Maswerte na po kung kumita ang mga mangingisda ng 200 piso kada araw. Ano ang magiging programa ng inyong administrasyon para maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapangalagaan ang ating karagatan? Meron po kayong 90 seconds para sumagot. Para sa ating mangingisda, ang pinakamahalaga ay ang murang pautang. Nauubos ang kanilang kapital, ang kanilang kinikita sa kakabayad ng interes at amortisasyon sa kanilang inuutang. Hindi pa nga sila nagpapalaot, iniutang na nila ang kanilang huhulihin. Kaya murang pautang isa sa pinakasusi para sa kanilang kaginawahan. Pangalawa, makabagong teknolohiya. Importante ito. Doon lang sa dagupan, sa ating bottom-up budgeting, may napakagandang project na gagawin natin ito, sakaling ako'y maging Pangulo sa buong Pilipinas, na bigyan natin ng fish finder. Ito yung mga radar para sa ating mga mangingisda. Nakikita nila kaagad kung saan yung mga isda, hindi naaaksaya ang kanilang panahon at pera sa kakabili ng gasolina. Direkta sila kung saan yung mga isda, nahuhuli nila ito, balik, sariwa pa, na ibebenta nila sa magandang presyo. Pangatlo, post-catch facilities. Ito yung mga chiller, ito yung mga packaging na mahalaga para mas mataas ang kikitain nila kumpara sa kinikita nila ngayon. Sa ngayon, limitado ang kanilang kita dahil nabubulok ang kanilang isda. Pag nagkaroon ng mga post-catch facilities tulad ng mga chiller, tulad ng mga reefer vans, dadalhin ang kanilang huli sa mga pamilihan, gaganda ang kanilang kita. At panghuli, ang pinakamahalaga ay infrastruktura. Infrastruktura para mas madali nila maparating ang kanilang huli sa mga pamilihan. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron po kayong 60 seconds para mag-react. Agree ba kayo kay Secretary Rojas? Yeah, I cannot rebut what he has said because it's all true. Gusto ko nga kopyahin kung papayag siya eh. Idagdag ko na lang yung akin. Payag ba kayo? Ano? Secretary? Oo naman, bakit Okay, hindi? Tuloy niyo, Mayor. Well, I said this is true in every program of government. Ang problema lang ko kasi dito, marami tayong problema in the past. There were a lot of problems to help our fellow men, fisheries, farmers and all. Ang nakakaproblema ho dito is in the implementation along the way. Because if you have incompetent and corrupt officials, it will be the same. Biyayang Dagat was the greatest program of any government. But along the way, sumabog because there was corruption. Ma'am Miriam says it all. Wala akong mag-debate sa lahat nila. Problema, incompetence sa mga tao and corruption, hindi yan nakukorek eh. Okay. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, 30 seconds. Incompetence and corruption. Secretary, 30 seconds. Nasa sentro ng programa ng Daang Matuwid, nasa sentro ng diwa ng pagkatao ni Mar Rojas, yung anti-corruption. Sa mahigit 20 taon ng panunungkulan, ni minsan hindi nabahira ng ating pangalan ng kahit anong anomalya. Ako galit sa mga korap at hindi ko papayagan na magkaroon ng korupsyon sa aking panunungkulan. Ang importante dito ay itong mga nasabi ko ay nasimulan ng magawa, nasimulan ng matamasa ng ating mga mangingisda at itutuloy ko yan, papalawakin ko yan para mas marami pa ang giginhawa sa ating mga programa. Salamat po, Secretary Rojas. Ang nabunot naman ni Mayor Duterte ay si Vice President Jejomar Binay. Mayor Duterte, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong 90 seconds para po sagutin ito. Ang tanong, isa sa mga problema ng mga magsasaka at mamimili ang pagkakaroon ng mga rice cartel na nasa likod ng smuggling at price manipulation. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito?
Sos, ma'am. Kunyan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to eh. Ano really? I am willing to stake my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Pati yung kartel-kartel na yan. And even those itong mga 5-6, ang ginagawa, nagpapahiram pa doon sa mga farmers, tapos binibintahan pa ng appliance. Kaya ako sa Davao, sabi ko, stop it. Stop it. Do not oppress the people. Kaya lahat ganito. We would like to build food terminals, and we would like to land bank to come in and give money to the farmers. Then allow them, Department of Trade, to help in the establishment of credit unions, cooperatives. Doon maghiram. Ano said, ang pinakamaganda is 1 billion per region. Doon sila magtayo ng kooperatiba nila para kanila ang binabayaran nila. Vice President Binay, ano po ang tugon ninyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Alam po ninyo yung problema ni smuggling, makikita ho ninyo yung leader. Doon ho nagsisimula ang problema. Kasi ang leader, hindi decisive, hindi effective. Alam ang problema eh. Ba't hindi masolusyonan? Kasi hindi marunong mamuno. Ako, yung problema namin, sa amin, hindi kami masyado na problemahan ng mga crime, kung ano-ano pa. Dahil sa ako ho, I'm a decisive leader. I hit the ground running. Haharapin ko ho ang problema. Dito, halimbawa, may problema nga dito sa Mindanao dahil dyan sa mga kuryente. Wala eh. Indecisive, ineffective, walang aksyon. May problema, hindi sinusolusyonan. Kaya ho, nagkakaroon ng walang nagagawa sa smuggling. Turn po ni Mayor Duterte para magbigay po ng kanyang counter-rebuttal. 30 seconds. I have nothing to rebut in that statement. If it's just a matter of rebutting, it's useless because it's all good. Problems, I said, is there the money? Because ang pinaka ninyo coming in, the fundamental duty of a president is see to it that food is available and food is affordable. Yan ho ang problema talaga. Maraming salamat, Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sarado na po ang round 2. Sa ating pagbabalik, ang third and final round. Ang isyong sunod nating hihimayin, abangan lamang po. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. Ito po ang inyong nakikita ngayon ay ang ating discussion trend sa Facebook naman po na mas marami pong mga babae kesa sa mga lalaki ang nakikilahok sa diskusyon sa Facebook sa Pilipinas Debates 2016. Ang kabataan, edad 18 hanggang 25 anyos, ang pinaka-aktibo. Mabuhay ang mga kabataan! Wala ba kayong mga kamay? Para sa mga kabataan. Aktibo? Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang.